Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pahayag ni dating Pangulong Duterte, yung interview ng media sa kanya na ayoko na sa Davao. So baka misinterpret ninyo na parang umaatras na siya o baka nagsasaya na ang kabilang kampo na parang pagod na siya o hindi na siya tatakbong pagkamayor. Okay? So, ano lang yan, alam nyo naman yung style Duterte na mahilig siyang magbitiw ng salita just to test the waters. Yung sabi niya, ayoko na. Okay, so ito, iparinig ko ang komentaryo ni Pinoy Views and Opinion. Ang galing ng pagkagawa niya, pinapasayaw niya si Carlo Nograles. Okay, pakinggan natin ang komentaryo. Ayaw na. Hindi kailangan Duterte ang mayor. Huwag naman! Mayor, payag kayo mga taga Davao City na mapapalitan na magiging your main ninyo ay si Carla. Isa si Carlo? Ayaw na dating Pangulong Digong, oh. Ano ang aabangan ng mga taga Davao sa muling pagbalik ni Rudy Duterte? Ang pagbabalik. Ang pagbabalik. Count me out. I am retired. As mayor, Paano na yan? Count me out daw. ang pagbabalik, ano ang aabangan? Hindi na ako babalik. Oh, kinlaro pa ng Harry Potter mga kababayan as mayor. Oh, di ba tumakbo ka? Wala na akong balikan. Isa na naman ba itong patibong ni Digong mga kababayan? Nabitag niya si Carlo. Di ba nung una sabi nila tatakbo daw itong senador o tatlo sila, walang maiiwan sa Davao. Kaya bigla-biglang nag-resign si Carlo sa civil service at saka tumakbong mayor ng Davao City. O ngayon, sigurado talo si Carlo. Tapos mga kababayan, biglang sinabi ni Digong na ayaw ko na. Bigay ko na sa next generation. Kanila ng panahon to eh. Napulong nila. Good training team. Daming labada. Okay, so style Digong lang yan. Yung ayaw ko na. Ito, may ikwento ako sa inyo na nakausap kong US citizen, kaya lang nakapag-asawa siya ng Filipina nurse na taga Davao City. Ito, believe itong US citizen na ito kay Tatay Digong. So, dito ko may pakita kung anong klaseng leader itong Duterte na ito. So, itong kaibigan ko, i-shout out ko na lang, Mr. and Mrs. Rodney Mansfield, Marina yung Filipina nurse from Davao. Okay. So, nagbisita itong si Rodney Mansfield sa lugar ni Marina sa Davao City. Kaya lang medyo interior na lugar. So, napansin nitong Amerikano, yung eskwelahan ng mga bata, walang dingding, hindi natapos. Alam niyo naman, basta yung liblib na mga lugar, wala talaga. Pag mag-ulan daw, mababasa na ang mga bata. Kaya natouch itong si Rodney Mansfield. Pinicturan niya ngayon yung kawawang kalagayan ng mga bata at saka yung eskwelahan. Pinictura lang niya. Tapos, nagpunta siya sa opisina ng mayor. Mayor Duterte pa noon. Ito na, mga 1990s daw ito eh. Nagpunta siya. So, ang nakausap niya yung parang city administrator lang. Okay. So, ang city administrator, tinawag niya yung in charge sa educational concerns ng syudad. At yun ang nakausap nitong kaibigan ko si Rodney Mansfield. So, ipinakita lang ng Amerikano yung mga picture. Kawawang kalagayan ng eskwelahan ng mga bata sa liblib na lugar. So, and after that, sinubmit ni Rodney Mansfield itong mga picture. And then, umalis na siya. Umuwi ng US. After more than a year,
nalaman na lang ni Rodney Mansfield, ni Marina, na inaksyonan talaga ng city government. Mayor Duterte pa noon, Rodrigo Roa Duterte, inaksyonan yung report. Pag-uwi nitong mag-asawa na Rodney and Marina Mansfield, pag-uwi, balik nila sa kanilang lugar sa Davao, wala na, ang ganda na yung eskwelahan. Sementado na, maganda na ang pagkagawa. Kaya, hindi akalain nitong si Rodney Mansfield na aksyonan. Kaya mula noon, ano na siya, Duterte fans na siya. Kaya nung nagkita kami, ano siya, ganyan siya. Oh. Tapos ang mga suot niya, Duterte, may mukha ng Duterte. Ganon po ang leadership ng Duterte sa Davao. Talagang mahal na mahal sila ng taga Davao. Okay. May nakausap ako na manager ng isang insurance company. Naging classmate niya itong si Baste Duterte. Sabi ng manager ng insurance company na, ayan si Digong, sir. Ayan si Baste. Talagang napaka-humble. Si Baste, kakain lang yan sa tabi-tabi, makipag-basketball sa mga standby, parang hindi siya anak ng mayor. Si Mayor Duterte daw, ayun, sasakay lang ng taxi, maglilibot siya sa buong Davao sa gabi para just to check kung anong kalagayan ng Davao City. Siya lang mag-isa, kasakay lang ng taxi. Ganon ang leadership, hands-on style ang leadership ni Tatay Digong na namana ni Mayor Baste na I believe namana rin ni VP Inday Sara. Kaya, ano ngayon? Mayroon bang pag-asa ang mga Nograles na tatalunin si Tatay Digong? Ano sa tingin niyo? O pupulutin lang sila sa tangkungan? So, salamat naman at may ganitong political leaders na to me, yung political dynasty kung minsan masama. But depende. Kung ang mag-political dynasty kagaya ng mga Duterte, bahala na sila lang Meron kaming yung isang barangay na alam ko, hindi ko na lang banggitin, barangay sa Bukidnon. Barangay captain. Nako, style Duterte. Pag mayroong yung mga kawatan o magnanakaw, nako, tinatawag sa barangay hall. Minamartilyo ang kamay ng magnanakaw. Ganon style. Nang dahil doon, wala na, takot ng magnakaw. Yung iba naman, pinapalayas. Lumayas ka dito. So, yung barangay na yon, hindi ko na lang banggitin anong barangay, tahimik, walang mga nanggugulo, walang mga magnanakaw mula nung umupo yung kapitan na yon. Kaya, sabi ko, pag ganyan ang leader, bahala ng political dynasty. Kaya pumalit sa kanya na naging kapitan sa barangay, misis niya. So, the same thing din ang mga Duterte. Ang Davao City ngayon, second cleanest city in Southeast Asia. As far as peace and order situation is concerned, isa sa pinakatahimik. Kasi nga, takot ang mga kriminal, takot ang mga nagano ng illegal na o bawal na gamot dahil may leader na he means what he says. So, mabuhay ka, PRRD. Huwag tayong maniwala yung sinasabi niya na ayoko na. Ibigay na lang sa next generation pang saywar na lang niya para testing the waters. So, I cannot wait now
mangyari ng eleksyon sa Davao at uupo ulit ang isang Mayor Rodrigo Roa Duterte.